Isang magandang hapon sa bawat isa po sa atin. Pwede bang pakisabi mo sa katabi mo, tingnan mo sa mata, mapalad ka dahil katabi mo ko. Kasi ililibre kita ng fishball mamaya. Sa taas po, mayroong fishball. So, isang magandang hapon. Ako ay natutuwa sa Panginoon dahil magkakasama tayo, magkakapatid, no po, just to worship our God, no po. Nandito po si Bishop Manny mamaya, at saka si Pastora Patty, magministeryo sa atin, sa ating magkakapatid. Actually po, pag tinanong natin, Pastor, bakit ba tayo may gawain? Actually po, nalaman namin na ang 28 walang pasok. No, lagi natin ina-anticipate kasi po ito. Yung pagkakataon natin magsama-sama to worship our God. And then sabi sa akin ng isang kapatid natin, sabi, wala ba tayong gagawing gawain? And then, actually nasa isip ko po yun. Ang sabi ko lang sa Panginoon, nag-pray ako, Lord, pag binigay mo sa amin si Pastora Patty, ibig sabihin, binibigyan mo kami ng go. So, kumontak, may ano po yung speaker natin, meron po pala siyang aatin ng gawain sa Bacolod. Ang nangyari, hindi pwede. So, hindi kalooban ng Panginoon. Maya-maya po, kinabukasan, tumawag kay Jack, na-cancel po yung Bacolod. Tapos binigay po sa atin ni Lord si Pastora Patty. Ano pong ibig sabihin? May gagawin po ang Diyos sa atin this afternoon. Amen, may gagawin ang Lord sa atin. Ako naniniwala, mga minamahal ko, panahon po ng simbahan na magkaroon po ng matinding galawan po ng Diyos natin. Bago tayo magsimula, unang-una nire-recognize ko muna sila, Kuya Jason. No, yung grupo po nila Jason, no. Pwede ho bang palakpakan natin 'tong mga kapatid natin na ito, na kagabi pa ho yan nagpe-prepare the music team, no. Pwede bang palakpakan natin buong music team, no po? Yung lahat po ng nasa audio, no, palakpakan natin siya sa multimedia natin. Pwede bang palakpakan natin mga kapatid ho natin na ito, no po? Sila po yung dahilan, no, kung bakit po tayo may magandang tawag dito, lugar na pagtitipunan. So ngayon po, pwede bang humanda ho tayo sumandali? Kunin ko lang yung ano mo, yung puso mo, yung pandinig mo. Maya-maya pa po si Bishop, paparating pa lang ho, nasa biyahe pa lang. So pagtsagaan niyo muna ako. Salita naman ho ng Diyos to, okay? So ako po yung nananalangin kay Lord kahapon. Sabi ko, Lord, actually po, hindi talaga ako speaker. No, hindi ako speaker. Gusto ko kasi maupo dyan, gusto ko lang makinig. No? Kasi kami po mga pastor na papagod din. Gusto namin talaga maministeryohan kami. Kaya lang it happened na kailangan ko magsalita. Kaya ang prayer ko kagabi, Lord, your word. I need your word. Kagabi po, natutuwa ko, sabi sa akin ng Panginoon, bibigyan kita ng salita, bibigyan kita ng word. Gabi na, wala pa din, sabi ko, Lord. And then, yon, in-outline ho ng Panginoon, kagabi din. So I believe this word na pag-usapan natin, galing po ito sa atin ng Panginoon, may gustong sabihin ng Diyos para po sa atin. So simulan ko sa isang kwento, mga minamahal ko. Kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia, alam natin kasaysayan po ng Israel. Amen? Ang Israel po, nung sila po ay nasa Egypt, mga minamahal ko, sila po ay naalipin, no, na mga taga-Ehipto, itong Israelita. Okay? Sila po ay pinahirapan, no, lahat ng mabibigat na gawain para sa kanila, inalipin sila to the max, no? Sila kaya po sa sobrang tindi ng pag-alipin, umiiyak na sila sa Lord. Sabi nila, Yahweh, tulungan nyo kami. Yung iyak nila, narinig po ito ng Panginoon. No? And then for 430 years, sila po ay inalipin po ng mga taga-Ehipto. And then narinig Lord yung daing, and then ni-raise up niya po pangalan na ito, si Moses, salamat nak. Si Moses, minamahal ko, para i-deliver ang bayan ng Israel sa loob po ng Egypt. Kung babasahin mo po ang Exodus, mga minamahal ko, ma-appreciate mo yung kinikwento ni Pastor. Dahil pag binasa mo ang book ng Exodus, mga minamahal ko, makikita mo kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos mo. Yung alam mo na pag natatakot ka, may pangailangan ka, pag nabasa mo ang book of Exodus, makikita mo yung kadakilaan ng Diyos mo, papayapa puso mo. Sino naniwala doon? Kasi nagkakaroon ka ng reference. Itong Diyos na ito na kasama mo, He is the God na kasama po ng mga Israelita sa bayan po ng Israel. So tingnan po natin dito. Inilabas po ng Lord ang mga Israelita, buhat po sa Egypt, mga minamahal ko, sa pamamagitan po ng kapangyarihan. Kaya 10 plague po ang pinadala ng Panginoon para lang po i-release ng Egyptian people yung tinatawag po ng Israelita. Sila po ay hinabol, mga minamahal ko, sila po ay nilagay ng Panginoon sa isang kalalagayan na ito po ay dagat, andito po sila. Pag bumalik sila, babalik sa pag-aalipin. Pag sila ay dumiretso, malulunod sila. Nasa lugar sila ng no choice. Sino ito nasa lugar ka ng no choice?
Pag nasa panahon ka na nang wala ka nang pupuntahan, panahon na ng Diyos yung para sa iyo, huwag kang matakot. Kailangan mo lang maniwala. And then, dumating po sila, hinabol po sila, and then sabi ng Panginoon kay Moses, itapat mo yung tungkod mo, hatiin mo yung dagat. So, hinati ng Lord ang dagat sa magitan ng kanyang kapangyarihan, tumuwid po doon ang bayan ng Israel, 2 milyong Israelita, mga minamahal ko, more than, no? And then, tumuwid sila sa daan na tuyo, sabi po ng Biblia. Nung sila po yung makarating ng pangpang, sumunod po yung mga Egyptian, kasama po si Parao, kasama yung lahat ng tinatawag na na tinatawag po na kawal, yung army ng Egypt. And then sabi ng Panginoon na nasa gitna siguro sila ng Panginoon, tinutok po ni Moses yung tungkod at yung dagat po ay bumalik sa dati. Ibig sabihin, patay ang lahat ng kalaban. Walang itinira. Tingin ka sa akin. Kaya pag naintindihan natin kung sino ang Diyos natin, mawala takot natin. Lahat ng battle sa Panginoon, sigurado po ang tagumpay. Amen. Pwede bang palakpakan natin si Lord dyan? Come on, isang malakas na palakpak. So ito na po nangyari. Nung sila po mga minamahal ko, ay tumagos po ng tinatawag ng Red Sea, 3 days po naka-encounter sila na walang tinatawag na maayos na tubig. Nakita sila ng isang body of water, kaya lang ang problema, nung tikman nila, napakapait. Kaya tinawag po ito na Mara. Kasi yung tubig mapait. Sigaw sila kay Lord, Lord, mapait ng tubig, wala kayong tubig, mamatay kami sa uhaw. And then sabi ng Panginoon kay Moses, nakikita mo yung kahoy na yan, yung kaprasong stick na yan, ihagis mo yan sa tinatawag na body of water. Kinuha po ni Moses, sinagis. Pagbagsak po ng tawag dito ng kahoy, sabi ng Lord sa kanya, tikman mo. And then tinikman ho ng Panginoon, mula po doon sa mapait na tubig, naging mineral water. Pambira, miracle po yun, ibang level po yun. And then tuwan-tuwa sila, daibu sila, and then ilang araw wala silang pagkain. At kailangan nila ng pagkain para mabuhay sa disyerto. Ang ginawa ng Lord sa kanila, pinatulog sila, sabi ng Lord, bukas pakakainin ko kayo. Kinabukasan, kulang-kulang na 2 milyong mga tao, pinakain ho ng Lord sa magitan ng mana. Sila ay gigising para kumuha ng mana, para po sa kanilang tinatawag na pagkain. 40 taon, mga minamahal ko, na sila po ay sinustain ng Lord. Ako naniniwala ko kaya kang isustain ng Lord. Siya naniniwala kaya kang isustain ng Lord. Huwag ka lang matakot. Hindi porke nagsara yung negosyo mo, nagsara yung ganyan, katapusan ng buhay. Hindi po yon. Nagsisimula ang Panginoon bagong-bago sa'yo. Pag nagsara ng maliit, magbubukas ng malaking pintuan. Yun po yung Diyos natin. So ano nangyari? Pinakain sila ng Lord. At sabi nila, Lord, gusto namin, Panginoon, gusto namin ang tinatawag po na na tawag dito, gusto namin ng inasal, gusto nila ng karne. Ginawa ng Lord, pinakain sila ng tinatawag po na pugo. Alam niyo yung pugo, yung quail? Ito po mga minamahal ko, kinabukasan, nagising nila, ang pugo ho, ganito kataas, patong-patong ho sila, at ang diameter, kung di ko nagkakamali, 1 kilometro o 3 kilometers po, ganun karaming pugo, kumukuha lang sila niyan araw-araw. Grabe, wala kang gagawin, gigising ka lang ng umaga, kukuha ka lang ng pagkain, magluluto ko lang, kakain ka na, walang work. Ibig sabihin, tingin sa akin, kahit sa pinakamadilim na lugar, na kung nasaan ka ngayon, kaya kang isustain ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? And di po na nagtapos yun. Sila po ay naglakad, mga minamahal ko. Eto na naman, umaangal po sila. Ang angal nila, walang tubig. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, dalin mo yung tungkod mo, and then sama mo yung mga leaders, nakikita niyo yung bato na yan, pukpukin mo yan, and then lalabas ang tubig dyan. So dala niya ho yung stop niya, tinawag ang mga leaders, and then pinukpuko ni Moses yung parang ganyan lang, batong ganyan, pinalopak, nahati po siya, lumabas po yung tubig doon. Pambira pagkasama mo si Lord, parang spoiled. No? Imposible yung kapatid. Imagine mo, pupukpukin mo lang po ito, lalabas tubig. At kayang painumin ang 2 milyong tao. Ang tawag doon, miracle. That's our God. That's our God. Amen? That's our God. Ano man ang pangailangan mo ngayon, gusto ng Lord, bigyan ka na kasiguruhan. Huwag kang matakot, maniwala ka lang, gagawa ang Diyos ng miracle sa iyo. Amen? So, anong nangyari, mga minamahal ko, ito pa nakakatuwa. Habang naglalakad sila, kapatid, kunyari, ito po yung bato. Ay, hindi ko alam kung anong klaseng bato, pero bato yung pinalo, lumabas sa tubig. Ito nakakatuwa. Habang sila'y naglalakad po yung bato na may tubig. Sinasabayan sila. Grabe, that's our God. Pwede ba siyang palakpakan doon? Come on, palakpakan natin si Lord. And then, dito na ho tayo papasok sa kwento natin. Our topic this afternoon is the church for this hour. No?
nung isang pagkakataon, nakita po sila ng mga tao sa lugar na yan, ng isang tribo, minamahal ko, na ang pangalan Amalekites. No? Sinalakay po sila. Dito ho tayo magkikwentuhan. Amen? Handa ka na ba? Sabi po ng Exodus 17 verse 8, Exodus 17 verse 8, minamahal ko, Exodus 17 verse 8, ito yung sabi po ng Bible, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Sa isang lugar, nakita ng mga Amalekita, yung 2 milyong mga Hudyo, ito nakakalungkot, wala silang karanasan sa digmaan. Galing sila sa pagkaalipin, wala pang battle, minamahal ko, and then may isang grupo ng mga tao na sinalakay ho sila, na ang pangalan po Amalekita. Sabi yung ganon, etong Amalekita noon mula po dito, nagkaroon na ho ng battle ang Israel because of this tribe. And then, sabi yung ganon, minamahal ko, Moses said to Joshua, na makita po ni Joshua, ni Moses, na meron pong paparating na kalaban, ang ginawa niya, Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalek. Pumili ka ng ilang tao, harapin nyo, sabing ganon, labanan nyo. Tomorrow, I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. Ako naman, aakyat ako sa bundok at dala-dala ko yung tinatawag na staff ni Lord, aakyat ako ng bundok. And then sabi ganon, So Joshua fought the Amalekites as Moses has ordered. And Moses and Aaron and Hur went to the top of the hill. Ano nangyari? Yung grupo ni Joshua, hinarap yung Amalekites. Si Moses, si Aaron, si Hur, umakyat po sila ng bundok, isang mataas na lugar. Nakikita nila yung digmaang nangyayari, no? Isang elevated na lugar. And then sabi ganon, etong ginawa ho nila, as long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hand, the Amalekites were winning. Ano nangyari? Ang impression sa kanyang Panginoon, Moses, yung tungkod na dala-dala mo, itaas mo. At nakita ni Moses, mga minamahal ko, habang nakataas po yung kanyang kamay, na hawak ang staff, nagtatagumpay sila. So breakthrough, after breakthrough, why? Because nakataas yung kamay. No? Pero napansin din niya, siyempre, mabigat ang staff kahit papano, pag nangangawit ka, bumababa po yan. At nakita niya, habang bumababa siya, natitwist yung labanan, natatalo sila. So, gagawin ni Moses, itataas ulit. Pag tinaas ni Moses, nagtatagumpay sila. Ang digmaan, hindi ko alam kung maga hanggang hapon. Napakatagal na digmaan. At ito po, minamahal ko, pag nakikita ni Moses natatalo, inaangat po niya yung tinatawag and then makikita niya ang tatagumpay. Alam mo na yung ngawit ka na, hindi mo siya pwedeng ibaba, kasi pag binaba mo, matatalo kayo. Yung alam mo, hayos, hawakan mo to, nakadepende doon sa tinatawag na kamay po ni Moses na gumaganon. Buti sana kung galing siya ng gym. Sanay ka, hindi. Nakaganon siya, and then sabi ng dalawa ni Hur tsaka ni Aaron, Sir, nakita namin, nakadepende yung tagumpay sa kamay mo, na kailangan itaas. And then, kumuha sila ng isang malaking bato, and then, Sir, upo ka rito. Pinaupo nila si Moses. And then si Moses nakaupo. Siyempre, ngawit ka kung nakaganon ka. Kung ilang oras ka nakaganyan, mamimiting po ito. Ang masakit, nakadepende sa'yo, yung tinatawag na tagumpay nyo. Hindi pwedeng ibaba. Pwede ba pakisabi sa katim mo, huwag kang susuko. Nakadepende ang tagumpay ng pamilya mo sa'yo. Nakadepende ang tagumpay ng mga tao sa'yo. Kaya huwag kang susuko. Dapat ang attitude fighter. May kausap po ako. And then, pinaupo, mga minamahal ko, nakita pa rin nila na ang tagumpay talaga nandito sa pagtaas, sa pagbaba, matatalo, pag tinaas, magtatagumpay. And then, nag-isip na, pare, hawakan mo sa kabila. Tulungan natin siya. Yung dalawa, alalayo nila yung tinatawag na stop, mga minamahal ko, dahil naniniwala sila, kailangan nila magkaisa. Or else hindi sila magtatanggumay sa labanan. Dito po hawak kong ganyan ni Aaron, sa kabila si Hur, at ganun po si Moses nasa gitna, pagod na kasi siya may hawak. And then the Bible declares, minamahal ko, nasa ganun silang posisyon nung ma-overcome nila yung tinatawag na Amalekites. And then, kwento ko na lang and then pagkatapos, Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. Sa digmaan, sa unang panahon ng digmaan, lagi digmaan po ito ng Diyos-Diyosan. Dala-dala po nila yung mga banner ng Diyos-Diyosan nila, mga minamahal ko. Lagi nasa unuhan yung tinatawag po na banner ng tinatawag na kalaban. Sila po, mga minamahal ko, sabi ni Moses, the Lord is my banner. Ibig sabihin, ang Diyos ang nasa aking unahan. And He overcome yung kalaban po nila. And then sabi ko, mga minamahal ko,
He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Tingnan ho natin, ano kinalaman nito sa atin? Pag inaral mo po sa Bible, ang Israelita is a type of church. Pag inaral mo, halos parehas yan ng church. Ang church ay galing sa kadiliman, hinango ni Kristo, at ito po ay journey ng Lord. Sino rito nakaranas ka sa journey mo? Miracle after miracle. Lahat tayo, we can attest to that. Nung tayo po'y maging Kristiyano na naranasan nun natin, dati tayong alipin, nakalaya tayo, dati tayong wala, pinagpala tayo ng Lord, at patuloy tayo nakaranas ng pagpapala. Amen. Kaya ang buhay Kristiyano, oo, minamahal ko, may kahirapan, pero may breakthrough. Lahat po ng battle may breakthrough kay Lord. So tingnan ho natin ito. Dito po, pag tingnan ho natin, ang church ay galing sa kadiliman, hinango ng Panginoon, at ito po ay tinalaga niya para sa Kanya. Tayo po ay may destiny, katulad po nila. Ang destiny na minamahal ko is the promised land. Our destiny, minamahal ko, kalangitan. Our destiny, minamahal ko, yung buhay na wala hanggan. That's our destiny. Yan po yung lundo, yan po yung dulo na pupuntahan natin pare-parehas. May kausap po ako. Kaya po yung inaaral natin tawag dito, na series, minamahal ko, ang pinag-usapan natin, our destiny. Nung tayo po'y tumanggap kay Kristo. Dito po makikita natin, may 4 na katotohanan, the church for this hour. Ang simbahan para sa mga oras po na ito. Ako'y naniniwala tayo po'y nasa huling araw, nasa huling panahon, mas matindi pa po ang mararanasan mga battle. No? Unang-unang katotohanan makikita natin rito, the church is at war. Nasa digmaan po tayo. Gusto ng Lord na i-remind ang church, tayo po, katulad ng Israelita, sa punto na ito, sila po'y nasa digmaan, kalaban po ang Amalekites. Pero tayo po, pag inaral mo, ang church po is at war. Wala tayo sa playground, nasa battleground ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano, minamahal ko, pag tinignan ho natin, hindi lang tayo tinawag na pamilya ng Diyos, tayo po ay mga sundalo ng Diyos. Pakisabi nga po, sundalo ng Diyos. So, the moment you receive Christ, meron ka na kagad kalaban. Kaya po mapapansin mo, yung buhay mo parang gumugulo, marami mga problema, simple lang. Bakit po? Sa tuwing lalapit ka sa Diyos, meron pong resistance. Why? Yung dati nating kaibigan, ngayon kalaban na ho natin siya. Kaya po pag tiningnan mo, minamahal ko, sabi po ng Bible, we are not wrestle against flesh and blood. Hindi po tao kalaban natin, hindi biyanan mo, hindi yung mga nasa church. Ang kalaban natin, iisa lang, yung demonyo. Tignan mo yung katabi mo. Hindi po yan kalaban, kasi hindi po yan demonyo, tao po yan. Amen? Gusto ng Lord na maintindihan natin, ang kalaban natin, hindi po itong... Think ka sa akin, minsan po, we are fighting against a wrong battle. Pag inaral mo, lahat ng battle natin, it's demonic-inspired. Lagi po ito, may demonyo sa likuran, gagamitin po yung mga tao sa paligid natin, gagamitin po yung pamilya natin, gagamitin po natin, pag hindi naging maingat, even yung mga tao sa simbahan, pwedeng gamitin din ng demonyo to attack us. Pero ang sinasabi ng Lord para sa atin, kapatid, sabi ng Panginoon, tayo po ay nasa ilalim po ng tinatawag na labanan na ang layunin po ng demonyo to stop us. Pigilin po tayo sa destiny natin. Pigilin po tayo na patuloy po natin maranasan ng Panginoon. Kaya po gusto ng Lord i-remind tayo, kapatid, sa akin, nasa lugar ka ng gera. Ang mundo, it is not a playground, it is a battleground. Yung mga demonyong pinalayas po sa kalangitan, yung pong napakaraming demonyo na ito po yung kalaban natin. Ang goal niya, walang makarating sa langit. Ang goal niya is to steal, to kill, and destroy. Yung pa rin po yung goal ng demonyo sa atin, patayin, nakawan, at wasakin. Kaya po gusto ng Lord, kaya tingin sa akin, no ako'y nagpipray, minamahal ko, meron naman akong pwedeng ituro, pero gusto kong ituro, minamahal ko yung gusto ng Diyos. At nakita ko, gusto lang naman ng paalalahanan tayo. Kasi po, hindi pwedeng hindi natin naiintindihan kung ano nangyari. Karamihan ng problema ang kinakaharap mo, it is demonic-inspired. Demonyo po na nasa likod ng mga tao, no, na kung saan minamahal ko, iisa lang po ang desire nila. Hindi ho tayo magtagumpay sa ating pong ginagawa. So dito po minamahal ko, pag inaral ho natin, no,
Sinasabi ng Panginoon sa atin, gusto ng demonyo patigilin tayo, paayawin, masugatan, no? Mapikon, masaktan, madismaya, no? Sa ating pong tinatawag na buhay Kristiyano. Dahil pag tayo po'y na-discourage, pag tayo po'y na-disappoint, maminamahal ko, we will stop. At pag tumigil na tayo, kapatid sa akin, ang goal ng demonyo sa atin, mag-backslide talaga. Pag nag-backslide siya, pero yung patayin ka, yun ang pinaka-full grow ng plano niya. Kaya kapatid, yung kalaban natin hindi nagbibiro. Hindi po siya nagbibiro, kapatid. Isa goal niya, isasama niya tayo sa impyerno. Kaya sinasabi ng Lord, nasa lugar ka ng battle. May battle ang pamilya mo, may battle ang asawa mo, may battle ang anak mo, may battle ang church, may battle ka. Kaya sabi ng Panginoon, dapat may awareness ang tinatawag na mga tao ng Lord, tingin sa akin, ang simbahan ay lumalago sa atmosphere ng gera. Ulitin ko po ito, ang simbahan ni Kristo ay lumalago sa atmosphere ng gera. And I believe itong church na ito, minsan na po itong naranasan na ma-engage sa battle. Amen. Yung po yung panahon, mga minamahal ko, na sumisingasing yung mga ilong natin pare-parehas at ay gigil na gigil. No? Para po isulong ang kaharian ho ng Panginoon. So dito, pinapaalalahanan ng Panginoon na the church ay nasa battle. Pangalawa, napaalala sa atin ng Panginoon, the church should engage in the battle. Dapat ang church, tingin sa akin, hindi natin pinag-usapan dito si pastor. Hindi natin pinag-usapan ikaw. Ang pinag-uusapan natin yung church. Yung kabuuan ng tinatawag na fellowship po na ito. Nung tayo po'y kumilala kay Kristo, tayo po'y naging bahagi ng body ni Kristo. Naging bahagi ni Kristo. Ibig sabihin, kapatid, tingin sa akin, lahat ng tumanggap kay Kristo bilang Lord and Savior nila, naging bahagi ng church. At tong church na ito, sa whole, maminamahal ko, meron po itong kalaban. At ang gusto ng Lord, ang church ay mag-engage sa battle. Dapat oriented tayo, battle, digmaan. Yan po yung pinapasok po ng simbahan. Dito po, mga minamahal ko, sabing ganon, the church should engage in battle. Tingin sa akin, maraming Kristiyano, pag nahirapan na ho sa buhay, sumusurrender. Maraming Kristiyano, pag nahihirapan, sumusuko. Maraming Kristiyano, pag nahihirapan, bumabalik. Bakit po? Gusto nilang iwasan ang battle. Tingin ka sa akin, ang ginawa po nung makita nila na may battle, realidad. Sabi po ni Moses, Joshua, sabing ganon, pumili kang tao, harapin. And then kami aakyat ng tinatawag ng mundok. Ibig sabihin, gusto ng Lord na mag-engage ang church sa battle. Church, ang sino mang Kristiyano na hindi mag-engage ng battle, madidisgrasya. Ang sino mang Kristiyano na hindi mag-engage ng battle, masasaktan, masusugatan, mamapatay sa labanan. Kaya po tingin sa akin, tayo po'y binigyan ng Diyos ng armor. At pag inaral mo, ang armor na suot po ng mga sundalo before, wala po itong armor sa likod. Dahil ang armor ay design para sa opensa. Kaya dito po ito dahil po sa digmaan, bawal ang duwag. Sa digmaan, bawal ang ayawin. Sa digmaan, bawal ang iyakin. Kaya po ang disenyo, mga minamahal ko, na mga unang panahon, pag sundalo ka, andito armor. Ibig sabihin, the moment you engage in war, doon ka na mamamatay. Naalala ko po yung ni Ate Neri Songko, yung anak niya, nakalimutan ko pangalan ng panganay niya eh. Nagsundalo po yung kapatid, nagsundalo. Pag nakita mo siya, pambira, grabe pag tingnan mo kasi kung mahilig ka nga, kung gusto mo may kang magsundalo, ang cute talaga yung uniform nila kasi ang uniform pangdigmaan talaga. Nag-training, and then nung panahon na mga minamahal ko ng tawag dito, ng mismong itatalaga sila. Andun lang lahat ng mga nanay ng sundalo. Andun lahat. Pambira yung pagtatalaga, ibang level. Ito yung pagtatalaga. Sabing ganon, lahat ng mga nanay, binigyan ng barel. Hawak mo M16, ibibigay mo sa anak mo. At binibigay mo ang anak mo sa bayan mo. Pagbigay mo nito, pwedeng madisgrasya, pwedeng mamatay ang anak mo sa digmaan. Kaya ang sundalo, alam nila ang panawagan nila. I will die in this place. Hala mo, sabi po nila, yung nagbibigayan po ng barel, yung nila, si Ate Neri Songo, kilala niya yan? Lahat po ng mga nanay na ibigay ng barel. Siya po ayaw niya ibigay yung barel. Sabi niya, Ma, ikaw na lang po hindi nagbibigay.
Kapatid, tayo po ay nasa digmaan, and the church should engage in warfare. Amen. Alam niyo po kapatid, tingin sa akin, hindi mo ma-enjoy ang Christian life unless na mag-engage ka sa battle. Sa ating po mga mandirigma, laging tatandaan ito, ang mandirigma, ang kagalakan ng digmaan. Yan yung dugong nananalaytay sa kanila. Pag sinabing digmaan, wow! Buhay na buhay. Ahu! 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 Yung mga tipong ganon. Kasi alam mo nila, palawagan nila, alam nila kung kung saan sila mamatay. They engage sa battle, mga minamahal ko. Kaya po ang mga sundalo, mga minamahal ko, pag nagpaalam mo yan, paghalik niyan, huling halik ko na siguro to sa'yo. And I will die sa battle. So tingin sa akin, mga minamahal ko, sinasabi ng Lord sa atin as a church, mga minamahal ko, na we need to engage, mga minamahal ko, dito po sa tinatawag na digmaan na kung saan tayo po ay naka-engage, mga minamahal ko. Dito po ang ganda ng ginawa ni pangalan na ito, ni Moses. Kesa bumalik ho sila, kesa mag-retreat, kesa sumuko, mga minamahal ko, nag-engage po sila ng battle and they won. Kapatid, ang pwede lang magtagumpay, naka-engage. Ulitin ko po ito, ang pwede lang magtagumpay sa digmaan na pinapasok natin, yung mga taong nag-engage sa tinatawag na labanan. Kapatid, sa ayat sa gusto mo, nasa labanan ka. Ulitin ko po ito, sa ayat sa gusto natin, when you receive Jesus Christ, nasa labanan ka. Ang maganda lang, pag lumalaban ka, pwede ka magtagumpay. Pag hindi ka lumaban, you will stop, madidisgrasya ka sa demonyo. Kaya po dapat ang kaisipan, sinasabi ng Lord sa atin as a church, as a community of believers, dapat lahat ng anak ng Diyos naka-engage sa tinatawag na labanan. Amen. Kaya po ang buhay Kristiyano, Christianity is not about religion. Hindi po religion, mga minamahal ko. It is an army of God. That's who we are. Pwede ba akong humingi sa inyo ng isang ahu, ahu, ahu? Pwede ba? Pwede ba akong sumigaw? 1, 2, 3, go! Para yung mga mandirigma galing sa bagong gising. Isa po, 1, 2, 3, sigaw! Parang yung alam mo yun, parang, isa na lang. Pwede bang bigyan natin din? Church, lahat tayo naka-engage sa digmaan. Amen? Isa lang pwede natin gawin. Ibigay ang sarili sa digmaan na kung saan, mga minamahal ko, sigurado tagumpay natin. Isa na lang. 1, 2, 3, go! Pwede bang palakpakan natin si Lord? Come on. Saan po ina-engage saan pong power ng church, ang church pag nagpe-pray makapangyarihan? Nakita ho natin dito, ang tagumpay po, nasa intercession. May lumalaban, pero may tao sa taas na nanalangin. Kaya po sa simbahan, napakahalaga po ng mga nagpe-pray. Mga kapatid ko, mahalaga po kahit hindi kayo makarating dito, mahalaga ang prayer mo. Ang prayer mo, tinutugon ho yan ng Diyos. Ang prayer mo, kinakatagpo yan ng Panginoon. Kaya yung prayer mo sa church, napakahalaga. Yung prayer mo sa pastor mo, napakahalaga. Yung prayer mo sa kapatid mo, napakahalaga. Yung prayer natin sa isa-isa, napakahalaga. Sino naniniwala rito? Si Lord tumutugon ng prayer. Yan po yung weapon na meron tayo pare-parehas, yung panalangin. At ang church dapat mag-engage, mga minamahal ko. Ano po ba ang sabi ng Panginoon? Sabi po ng Matthew 28, all the authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi ni Jesus, go therefore and make disciples of all nations. Sabi niya, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. Ang pangako ng Lord, I am with you. As we engage, mga minamahal ko, sa labanan pong ito, ang pangako ng Lord, kasama nyo ako. Sa Bible po, pag sinabi, Lord, kasama nyo ako, sigurado tagumpay doon. Dahil patutunayan ho ng Panginoon, yung sinasabi niyang, kasama nyo ako. So tingnan nun natin rito, sabi ng Lord, unang-una, may labanan. Pangalawa, dapat mag-engage. Church, sa labanan may nadidisgrasya, sa labanan may nasusugatan, sa labanan may nadidismaya, sa labanan may nadidiscourage. Yan po yung labanan. Pero kapatid, dapat hindi umaayaw. Walang sukuan. Kung meron kang isang tatanggalin sa buhay mo, sa vocabulary ng buhay mo, never quit. Walang ayawan. Kapatid, dito tayo pare-parehas mamamatay. Dito tayo pare-parehas na dadat na ni Jesus Christ.
Ang pinakamasarap, mga minamahal ko, dumating yung hari na mahari, lumalaban tayo. Amen? Kaysa dumating hari na mahari, ginigising tayo. Tama. Pakisabi nga sa katabi mo, tara na nga, mag-engage na nga tayo para matapos na si pastor. Kanina pa, ingay-ingay nga. So dito po, mga minamahal ko, in-engage tayo ng Panginoon. No? Let us engage. Mamaya po, mga minamahal ko, pagdating po nila Bishop, tsaka, I believe God will minister to us. May gagawin kakaiba ang Diyos sa buhay natin pare-pare. Excited ako, kapatid. I'm excited. Kasi po alam ko kalooban ng Lord itong pinagagawa natin na to. Amen? Isa lang pakiusap ko sa iyo, just open your heart. Just open your heart. Just open your heart. May gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. Pangatlo, bilisan ko na po ito para... Pangatlo, mga minamahal ko, the church, kung meron pong digmaan, dapat ang church naka-engage. Pero sa pag-engage natin, dapat alam natin ang identity natin. Dahil mahirap po lumaban pag hindi mo na iintindihan kung sino ka, kung ano pinaglalaban mo. Kaya mahalaga po yung identity natin. Sino ba ako bilang mananampalataya? Sino ba ang church bilang tinatawag na grupo po ng mga tao? Kapatid, tingin sa akin, ang identity natin, sabi po ni Moses, tingin sa akin, bakit gano'ng kalakas ang loob ni Moses? Alam niya identity na, they are chosen, they are called, and God is with them. Kaya po si Moses, buo ang confidence niya, kasi naiintindihan niya yung identity niya, sinasamahan siya ng Diyos. So dito po, mga minamahal ko, sabi sa atin ng Panginoon, tayo po mga Kristiyano, isang paalala lang, I believe, alam na natin na halos to, pinapaalalahan na ano ba yung identity natin. Kapatid, tingin sa akin, sabi po ni Kristo, si Jesus mismo nagsalita, Matthew 16 and verse 18, sabi na ganoon, upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against my church. Sabi na ganoon, sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia, at kahit na ang bunganga ng impyerno ay hindi makakapanaig. That's the identity thing sa akin. Ang foundation ng simbahan ito hindi sa pastor. Hindi po yung leadership. Ang foundation ng simbahan ito ay si Kristo. Siya po yung matibay na muog. Kaya kahit anong dumaang bagyo, mananatili ang simbahan pong ito. Dahil ito'y simbahan ni Jesus Christ. Amen! That's who we are, mga minamahal ko. Gusto ng Lord na maintindihan natin pare-parehas, mga minamahal ko, yung identity natin. Ang sabi ni Lord, I will build my church. Ito po'y simbahan ni Kristo. You belong to Jesus. We belong to Jesus Christ. Kaya sabi ng Lord, kapatid, dapat nating maintindihan kung sino tayo as we engage sa battle. Paalala ng Panginoon, you belong to the body of Christ. You are part of the bride of Christ. Ikaw po ay bahagi ng household ng Panginoon, ng pamilya ho ng Panginoon. You are Christ's ambassador. We are God's children. We are the temple of God. We are chosen. We are called. We are anointed. Yung espiritong nananalaytay kay Kristo ay ang espiritong nananalaytay sa'yo. Same. Wala pong junior Holy Spirit. Yung Holy Spirit na kasama ni Kristo, yung po yung nakalagay sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, kailangan lang natin maintindihan kung sino tayo in Christ. Ano ba yung ginawa ni Kristo para ho sa atin? Dahil pag hindi mo ito naintindihan, lagi kang mamamahinga, lagi kang aayaw, lagi kang susuko kasi hindi mo naintindihan kung sino ka. Kapatid, we are fighting against a defeated enemy. Talunan na yung kalaban. Bandaraya lang talaga, kasinungalingan lang gustong gawin ng Panginoon. Kaya dito, mga minamahal ko, sinasabi ng Lord sa atin, Nak, ang church ay niluluklukan ng Espiritu ng Diyos. Ang church ay mananagumpay, ang church ay mananakop, ang church ay unstoppable, ang church is unbreakable. Kaya kapatid, tingin sa akin, kahit ano man ang daanan natin mga problema sa buhay, lagi yung tatandaan, nakatayo ka sa matibay na bato. Ang pangalan niya, Jesucristo. Ang kailangan lang natin, mga minamahal ko, magpakatatag habang dumadaan ang bagyo na nararanasan ho natin. Church, you are designed by God to overcome. Hindi ka dinisenyo ng Lord to quit. Hindi ka dinisenyo ng Panginoon umayaw. Oo, alam na Lord na sasaktan ka. Alam ni Lord na papahagod ka. Alam na Lord na didismaya ka. Alam na Lord na didiscourage. Alam ng Diyos ang lahat na nangyayari. Amen. Kaya minsan, nagpipray ka na nga, Lord, kunin mo na lang ako. Alam mo ng Diyos. Naalala niyo po si Elijah? Matapos sa matinding battle, is a man of God. Pero ang prayer niya, maminamahal ko ng dulo, Lord, kunin mo na lang ako, patayin mo na lang ako. Sino nakapag-pray ng ganon?
Si pastor po, nag-pray din ako ng ganun. Buti ka mo walang answered prayer. Kung answered prayer, tapos ang buhay ko. And I believe marami sa atin ganun din. Kailangan natin umamin. Dumarating talaga yon. Amen. Naintindihan mo ng Diyos yun. Kaya nga ginagawa ng Lord na hindi kita pwedeng engage. Kailangan mo na healing. Kailangan pagaling yung puso mo. Kailangan tanggalin ang discouragement mo, disappointment mo. Kailangan tanggalin yung mga pain, yung mga bagay na dala-dala mo. Kasi hindi ako manggagamit, anak kita. And it happened, you are a soldier in my army. Kaya kapag tingin sa akin, kung pumasok ka rito wounded, kung pumasok ka rito discouraged, meron nakasakit sa'yo, marami ka narinig na hindi maganda, pumasok ka rito, mga minamahal ko na gusto mo na sumuko, naiintindihan ka ng Diyos mo. Pero never niyang sasabihin sa'yo, umayaw ka na. Never. Ang sasabihin ng Panginoon sa'yo, lumapit ka sa akin and take rest. Take rest. Mamahinga ka. I will sustain your strength. Ibabalik kong lahat ng nawala sa'yo kasi i-engage kita uli. Sa digmaan, stronger than before, wiser than before, anointed than before. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Come on, palakpakan natin si Lord. Kaya pag inaral mo, ayaw talaga ng demonyo maintindihan natin identity natin. Alam mo sa totoo lang, what sustain you? Your identity. Darating nga ayaw ka talaga, pero kailangan mo i-remind na sarili mo. Minsan, pakiramdam natin, hindi tayo karapat-dapat. Minsan, pag nakagawa tayo ng kasalanan, mahal pa ba ako ng Diyos? Pag nagkukulang tayo, parang ayaw natin lumapit sa Panginoon, mga nakayuko tayo, hindi tayo makatingin sa harapan ng Panginoon. Kaya maraming Kristiyano, mga minamahal ko, nawawala ang joy, nawawala ang peace, nasa loob ng fellowship. Bakit po? Kasi may issue ang heart. Meron po siyang mga problema na dinadaing. Lagi yung tatandaan po ito, pag meron kang sugat, mahirap po magministeryo. Pag meron kang discouragement, mahirap magministeryo kasi lagi mong dadamayin ang pain mo. Lagi mo ang kailangan parang gusto mong, kaya karamihan po pag sugatan, dumidistansya po yan. Bakit po ayaw niya makarinig kung ano, gusto lang niyang damahin yung kanyang tinatawag na sugat. Lahat po tayo dumadaan dyan. Si pastor, ang dami kong kwentong ganyan. Kaya kapatid, tingin ka sa akin, kung ikaw may nasa gintong kalalagayan, hindi po pag-ayaw ang solusyon, hindi po pagsuko ang solusyon po ay lumapit sa manggagamot natin. Amen. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Kapatid, church, pwede ba ako makiusap sa'yo? Huwag mo nang damahin yung pain mo. Kasi damot na dinatalo ka dyan. Hindi ka pwedeng manalo dyan. Pag dinadama mo yung mga pangit na kung saan nakaisipan, pag bubulay-bulayan mo yung mga bagay niyan, maniwala ka, lolokohin ka ho ng demonyo. Kaya dapat po ang ating kaisipan, ma-renew, mga minamahal ko. Lord, hindi pa kayo tapos sa amin. Lord, BGO ang lahi ko. Di pa tapos ang laban ko. Tingin sa akin, kapatid, ang dami mong church na pinagdaanan, ang daming church na pwedeng ka mapunta ron. Hindi ka ba nagtatanong, ba't nandito ka? Hindi ako pumili sa'yo. Si Lord ang pumili sa'yo. Amen. Pare-pares lang pumili. And it happened, nandito lang si pastor. Actually, kung ako tatanungin mo, gusto kong nakaupo lang dyan nakikinig. Gusto ko naglilinis lang ako ng CR. Wala akong plano magpakilala. Mas gusto ko yung nasa likod lang ako. Kahit hindi mo ako kamustahin, hindi po issue sa akin yan. I know my identity. I am a child of God. Sabi po ng Bible, anong laki ng pag-ibig sa atin ng ating Ama na itinuring tayong anak niya. Sabi po ng Biblia, sa lahat ng nanalig kay Kristo, na napalatay kay Kristo, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yung Espiritu mo ay nagpapatotoo, yung Espiritu ng Diyos ay nagpapatotoo sa Espiritu mo na ikaw ay anak ng Diyos. Kapatid, sa totoo lang po, kung ang pagbubuli-bulay mo, identity mo, kung yan ang laman ng puso mo, kung yan ang laman ng confession ng bibig mo, maniwala ka, you will overcome. Bakit? That's who you are. Pakisabi nga po, anak ako ng Diyos. Lagyan mo ng pananampalataya, anak ako ng Diyos. Ito nakakatuwa. Si Lord po, hinahayaan ng battle. Alam niyo kung bakit? He trained you. Tinitrain tayo ng Lord ng battle, mga minamahal ko. Sabi po ng Lord sa Bible, hindi ho inubos ng Lord ang lahat ng tao sa Kanaan. Ang purpose ho ng Lord ay turuan ang mga Israelita kung paanong makibaka. Kaya huwag kang manalangin at tanggalin ng Lord yung problema mo. Ang ipanalangin natin, Lord, ano yung gusto mo matutunan ko sa battle ko na ito? Maniwala ka, yung battle mo magiging blessing sa buhay Kristiyano mo.
Amen? Amen. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag ka na sumuko kasi. Pakisabi mo, dali, huwag ka na sumuko, ililibre kita ng fishbowl. Sige lang, sabi mo, huwag ka susuko, bibili ka ng fishbowl mamaya. No? Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Ito po sa huli, tingin sa akin, meron pong kalaban. Sabi ng Lord, engage. Pag nag-engage, dapat alam mo yung identity mo. Alam mo yung identity mo. Tingin sa akin, alam nyo, sarap mag-pray pag kilala mo anak ka ng Diyos. He will provide for you. Kami ho ni Laneri, kami mag-asawa, hindi ho kami magaling. Alam lang namin identity, naintindihan namin ang identity na. Pag may kami pangailangan, kami humihingi lang ho kami sa Diyos. Ito nga po sa totoo lang, wala kami pambili ng ano, hindi lang kami mukhang walang pera. Pag tingnan mukha kami may pera, sa bihis lang po yan, pero walang laman ho yan. Ang pera namin nasa langit palagi. Nakaraan, wala kami pambili ng ganito, wala kami pambili ng notebook. Hindi po ako nagpaparinig ha, hindi ko ugali magparinig. Gusto ko lang maintindihan nyo, yung Diyos natin mabuti. Sabi ko, Lord, wala pa kami pambili ng ano, pambili ho ng tinatawag na ano, na wala pa kami pambili ng tinatawag na notebook naman ako, magpapasokan na. Simple lang ako nag-pray, Lord, tatay ho namin kayo will provide. And di magugulat ka pang, bigla may magkakaloob sa amin, pambili ng tawag dito. Kailangan ng anak ko ng sapatos, wala kami pambili sapatos. Akala nyo si pastor, sa akin napupunta ng simbahan, pero hindi po. No? Kami po, pag inaral mo sa totoo lang, kami po ay mga taong nabubuhay sa pananampalataya. Kaya si Lord po ang lakas na, si pastor, hindi po ako magaling malakas sa loob po magkwento rito because I experienced God in my life. Lord, wala kami sapatos. Sabi ko, nakakatuwa. 2 sapatos kailangan ko, si JD, si DJ. Kapatid, magugulat ka. Pinoprovide ng Panginoon. Actually, nagpipray nga ako kami ng sapatos. Sabi nga namin, nag-uusap kami mag-ama. Wala na yung sapatos nag-aagawa ng coffee kasi ang problema, pare-pare sa paa namin eh. Yung damit ko, damit din na. Kaya minsan suot ng anak ko. No, para na kami nag-revolution. Pare-pares. Lord, wala na kami. Nag-uusap kami, wala kami sapatos. Pray tayo. Lord, kailangan namin ng sapatos. And God provides sapatos. Ano ba sabi ng Diyos sa'yo, anak ka ng Diyos? Pag humingi ka, bibigyan ka. Naniniwala ka ba? Pag humingi ka, bibigyan ka. Kaya sa mga estudyante na rito, huwag kang pabayag na hindi ka mag-aaral. Anak ka ng Diyos. Hayaan mo makita ng mundo na sinasamahan ka ng Diyos. Amen? Kapatid, tingin ka sa akin. The best is yet to come sa mga anak ng Diyos. Amen. Church, dapat ang gagawin lang natin, we need to engage. Lahat tayo nasasaktan. Maging ako nasasaktan din. Hindi tayo mga robot, pare-parehas tayong tao. Yung emotion natin nasasaktan. Sinasadya man, hindi siya magkakasakitan. Pero dapat matuto tayong lumapit lang sa Panginoon dahil alam natin, hindi kayang gumutin ng tao nakasakit sa'yo. Si Kristo lang ang pwedeng gumamot ng daladala mo. Kaya lang, huwag ka lang sanang pumayag na mabuhay ka na, nabubuhay ka sa tinatawag na, nabubuhay ka sa tinatawag na sama ng loob, sa bitterness ng life, sa unforgiveness. Huwag kang papayag ng ganun. Pwede kang magpatawad. Pwede kang mag-release. Huwag mong hayaang mabuhay sa puso mo yung sama ng loob. Talo ka. Amen. Kami tayo, lahat nasasaktan tayo. Pero maraming Kristiyano iba tugon. Ang tugon natin, Lord, lapit sa Panginoon. Lord, ito yung naman ang puso ko. Mayroon akong bitterness, meron akong sama ng loob sa mga tao. Lord, galit ako. Lord, patawarin mo ko. Ayoko nito, ayaw mo to. Nire-release ko yan sa harapan mo. I want your forgiveness. Magugulat ka, tatanggalin na lang yung bigat sa kalooban mo. Alam niyo ba ang unforgiveness? Papatayin ka niyan. Maniwala ho kayo sa akin. Isa po nakakatakot na spirito is the unforgiveness. Dahil pag yan po ay sisirain ang buhay mo, sisirain ang pamilya mo. Ibang level po itong pati yung physical na katawan natin, may dala-dala po yan mga minamahal ko. Isang bunga na unforgiveness is sickness and disease. Kaya po pinakamahalaga mga minamahal ko, tingin ka sa akin, etong matindi, hindi perfecto mga kasama natin, huwag kang mag-expect ng to the max. Madidismaya ka sa mga tao. May kausap po ako, dapat alam natin kung paano magpapatawad. Alam natin kung paano natin i-restore yung relationship natin sa mga tao natin, sa mga kapatid natin. Amen. Kapatid, this is church. Ano bang expect mo sa atin? Pag samasamahin ba tayo mga may sapak sa ulo before ang maging Kristiyano? At ang ating pagbabago, hindi naman isang iglap, bagong-bago na tayo. Ang tagal-tagal minsan ng proseso, ang sasama ng ugali. Saka nakakita ng simbahan na away na away. Pag inaral mo, ganyan simbahan nyo, healthy yan, Brad. Healthy yan. Pag mga Kristiyano matitino na 100%, kukunin na tayo ni Lord. Sino gusto mauna na? Ito ang sinabi ng Panginoon, pinakamahalaga sa atin sa huli. Sabi ng Lord,
may battle, mag-engage. Alam mo, identity mo, para hindi ka madisgrasya, conqueror ka, mananagumpay ka. Walang ayawan, anak. Sinimulan kita, tatapusin ka. Huwag kang matakot. Hindi si pastor nagsimula sa'yo. Ako nagsimula sa'yo. Sabi ng tatay mo sa'yo. May kausap po, the church should be united. Kung gusto talaga ng magtagumpay, alam mo nakakatuwa, no? Pwede silang magreklamo, pero nakita po ng grupo ng Israelita, kailangan nilang makibahagi, mag-engage. May humaharap, may nananalangin, and I believe may nakaprepare na tinatawag ng mga tao in case na mangyari. Lahat po ay gumagalaw, lahat po ay nagkakaisa. Kapatid, tingin sa akin, mahalaga po ang unity ng body. Mahalaga po tayo mga magkakapatid, magkakaisa, magkakasama. Hindi po pwede magkakahiwalay. Tingin ka sa akin, isang body tayo. Kapatid, ang trabaho ng demonyo is to divide and conquer. Pag na-divide ang mag-asawa, iko-conquer. Pag na-divide ang church, iko-conquer. Pag na-divide ang pamilya, iko-conquer. Pag meron pong division, maniwala kami conquering doon. Kaya po tingin sa akin, tayo magkakapatid, mahalaga po yung pagkakaisa natin. If we want na magtagumpay sa labanang ito, hindi tayo magkakalaban dito. Hindi tayo magkakalaban. Oo, nagkakasakitan tayo. Oo, nadidismaya tayo sa isa. Pero never mong ilalagay sa isip mo na kalaban mo yung mga tao. Demonyo kalaban natin pare-parehas. Kaya ang sinasabi lang ng Lord, tingin ka sa akin. Church, pwede po akong makiusap sa'yo. Hindi yung pangalan ni pastor, hindi ikaw ang lahat-lahat. Ang lahat-lahat ay si Kristo at tayo. May kausap po ako. Kaya dapat nating ingatan ang church. Ang church is a family. Pamilya ang church, mga minamahal ko. Tingin nyo kayo sa akin. Hindi mo ba napansin, nakakita na ubo kayong perfectong pamilya? Wala kang makikita ng perfectong pamilya, may isang gulo-gulo ng pamilya. Alam ko, marami sa atin dito pamilya, may hindi magkakasundo rito, no? Magkakaroon ng ganito. Pero one thing nakita ko sa pamilya, umaway ka ng isa sa bahagi nila, aawayin ka ng buong pamilya. In the end, lalabanan ka talaga na. Kunyari, magkaaway kami ng kapatid ko. Tapos inaway mo siya. Ay sigurado may kalalagyan ka sa akin kahit kaaway ko siya. Tama ko mali? Why? Blood is thicker than water. Amen. Church, isa ho tayong pamilya. At ang hinihingi sa atin ng Panginoon pagkakaisa. Lagi yung tatandaan nito, si pastor hindi ako perfecto. Hindi ka rin perfecto. Yung nasa tabi hindi perfecto. Meron dito perfecto pangalan, pero hindi perfecto. No? Ano sinasabi ng Lord sa atin? Sabi po, tingnan ho natin ito. Sabi po, ito po yung remedy ni Apostle Paul for the unity of the church. Sabi ho ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 2. Tingnan, Ephesians chapter 4 verse 2. Sabi ho gano'n ni pangalan ni Pablo, sabi po ni Pablo, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Sa Lord po, mapakahalaga ng tinatawag na pagkakaisa. And then sabi po ni Pablo, there is one body and one spirit, just as you are called to one hope, and you were called one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. Kaya sabi ng pahitingin sa akin, yung tinanggap kong Panginoon ay tinanggap mo rin. Yung Diyos ko, Diyos mo rin. Yung faith mo, patulad din ng faith ko. Ang sabi ng Panginoon, ingatan nyo, i-workout nyo yung kapayapaan ng simbahan. Pag meron pong pagkakababahagi, lugar po yun ng demonyo. Ayaw ng demonyo ng division, ng pagkakaisa. Kaya lagi siya naglalagay, gumagawa, minamahal ko, kung paano tayo mag-aaway-away, kung paano tayo maghihiwa-hiwalay, yun po yung plano ng Panginoon. Nadidismaya ang demonyo pag merong nagbababa ng sarili. Nadidismaya ang demonyo pag may nagpapatawad. Nadidismaya ang demonyo, mga minamahal ko. Pag ang mga tao ng Diyos ay hindi po lumalapit sa Panginoon para sa pagkakaisa. Andiyan na po ang ating tagapagsalita. Kapatid, sa huli po, no? Naalala ko po, mahalaga pagkakaisa natin. Naalala ko yung napakinggan kong isang pastor, nag-testimony po siya. Ang testimony niya ay ganito. Siya po ay inimbitahan ng isang pastor. Akala niya, dito siya magsasalita sa church ng pastor na ito. Hindi po pala. In-invite siya ni pastor para magsalita doon sa isang church. Parang na-set up siya. Sabi ko, pampihira.
Hindi pala ako sa church magsasalita, hindi mo na sinabi sa akin. So wala na siyang choice. Siya po ay sumama. Pagsakay niya po, sinundo po siya ng pastor ng pagsasalita niya. Pagpasok pa lang niya, nagmumura daw yung pastor. Galit na galit sa kongregasyon na yan. Yung kongregasyon na paglita mo, ang sasama ng mga ayaw ko rin sa kanila. Ganun yung sabi. Wow, sabi po ni pastor, ano nangyari? And then, lahat kwento, puro negatibo. Tapos maya-maya, pagbaba nila ng kotse, yung 2 diko ng simbahan, nagsusuntukan. Church po ito kaaway. Tapos pagpasok niya sa church, nasalubong niya isang babae, hila-hila isang bangko. Iuwi niya raw kasi nagtatouch naman siya. Bayad na rin. Ang gulo ng simbahan. Imagine mo, yun po ay church. And then alam niyo, nandun siya. Gusto niya umuwi. Bakit? Hindi niya alam kung anong gagawin niya ron. And besides, parang na-set up. Sabi niya kay Lord, pwede bang umuwi na ako? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko dito. Ang pangit na tinatawag na kondisyon ng simbahan. Napakapangit. Pero is one thing na napansin ko, church, sa totoo lang, kung magiging honest tayo, ang papangit ng mga buhay natin, kung magiging totoo lang tayo pare-parehas. Mga ugali natin pare-parehas. Pero alam nyo, nakita ko, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Grabe pag-ibig ng Lord sa atin. Ito po nakakatuwa mga minamahal ko. Tumungtong siya sa pulpito. Sabi niya kay Lord, ano sabihin ko dito, Panginoon? Sabi, tinanong siya ni Lord. Ito sabi ng Lord, Son of man, can this bone live? Inulit, Son of man, can this bone live? Di ko alam, Panginoon. Prophesy to the bone. And then tumayo si pastor, hawak ng mic, ito siya sabi ng Diyos, pagkatapos po ng ganon, sabi niya, tinanong niya, sinong gusto maligtas? Unang tumayo yung pastor kasama yung asawa. Kami, patawarin kami ng Panginoon. Ito yung ginagawa namin sa church. Galing kami sa church, patawarin kami. Subsupo yung pastor. Tayo ang lahat ng mga miyembro. Ito po kami. Ito yung kalalagayan namin. Lahat subsuban. And then iyakan. Revival come upon the church. Can this bone live? Ako naniwala ko may gagawin ng Diyos sa atin. Siya niniwala may gagawin sa atin ng Panginoon. Oo, pwedeng dry na tayo spiritual. Oo, may pangit na nangyayari sa atin. May dinadaanan tayo hindi maganda. Pero ang tanong sa atin ng Lord, can this bone live? Yes, we believe we can live. Actually, hindi na ako mag-altar call. Alam ko may gagawin ng Diyos sa atin after this. Pwede bang palakpakan lang natin si Jesus? Come on, pinakamalakas na palakpak para po kay Jesus. Pinakamalakas na palakpak para po kay Jesus. Oh, hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo. Kami po, nang kilalanin ka namin, kami ay naging bahagi ng church. And church is not a religion. It is a family of God. It is an army of God. Lord, thank you for reminding us na sa battle po kami. Kaya pala nakakaranas kami ng maraming problema kasi nasa battle kami. Lord, thank you for reminding us kailangan namin mag-engage. And Lord, thank you for reminding us of our identity. Mga anak kami ng Diyos. Kayo nagsimula sa amin, kayo magtatapos sa amin. And Lord, thank you po sa pagpapaalala mo sa amin. We need to be united. Or else, Panginoon, we will be conquered by the devil. Lord, I pray, help us to keep the spirit of unity in the bond of peace. Tulungan mo kami magpatawaran, tulungan mo kami magmahalan, tulungan mo kami, Panginoon, tanggapin ang isa't isa, Panginoon, na nasa ilalim po ng kabanalan. Lord, maraming salamat sa oras po na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon Jesus. We are your church. Panginoon, nakatayo kami, Panginoon, sa batong matibay. Kayo po yon. Salamat po, Panginoon, sa inatitiwalang lahat. I-prepare mo po kami sa gagawin mo sa amin. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng amin. Isa pa nga malakas sa palakpak para sa Panginoon. God bless po.